Bronny James, bakit naging kompletong ibang player na ngayon sa Lakers? Ang husay pala na player ang nakuha ng Lakers. 3-level scorer, ano ang maidadala ni RJ Davis sa Lakers? At Warriors utak ang ginamit kung bakit tumanggi sa Suns para kay Kuminga. Ito ang matalinong plano. Ang second year guard ng Los Angeles Lakers na si Bronny James ay pumasok sa NBA offseason bilang isang ganap na bagong manlalaro na may mas malakas na kumpiyansa sa loob ng korte. Bilang anak ng isa sa pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan, si LeBron James, hinarap niya ang matinding scrutiny at bashing mula sa national media na inakusahan siyang produkto lamang ng nepotismo. Ngunit ngayong summer sa Las Vegas Summer League, pinatahimik ni Bronny ang kanyang mga kritiko at ipinakita ang malaking pag-unlad sa kanyang laro, isang bagay na agad napansin ni Lakers Summer League coach Lindsey Harding. Ang husay niya, sabi ni Harding sa media, yung oras niya sa G League, mas dumami ang kumpiyansa niya. Pagdating dito, tinanggap niya ang mas malaking responsibilidad at minuto sa laro. Mas hawak niya ngayon ang bola kumpara sa dati, siya ang gumagawa ng desisyon at basa sa laro para sa amin. Tinanggap niya ang papel bilang isang leader, bahagi rin ito ng kanyang paglago, dagdag pa ni Harding. At sa depensa, may mga sandali siyang talagang nakaka-pressure sa bantay, kayang dumepensa ng full court at manggulo sa opensa ng kalaban, dagdag ni Harding. Yan ang isang aspeto kung saan maaari siyang magbigay ng agarang epekto sa team ngayong season. Dahil kulang sa depensibong guards ang Lakers, posible si Bronny ay makapasok sa regular rotation at mabawasan ang playing time ni Gabe Vincent. Sa kabila ng lahat ng duda at ingay sa paligid niya, pinapatunayan ni Bronny James na mali ang mga kritiko at unti-unti niyang ipinapakita ang kanyang tunay na potensyal sa basketball court. Anong masasabi niyo ngayon kay Bronny, mga kaibigan? Sa ibang balita naman, si RJ Davis ay isang bihasa at subok na guard na maaring magbigay sa Lakers ng kombinasyon ng scoring, talino sa laro at tapang mula sa unang araw pa lang. Sa taas na 6 na talampakan, naglalaro siya na parang may patunay na gustong patunayan, at ang kakulangan niya sa sukat ay binabawi niya sa husay, kumpiyansa at determinasyon. Isa siyang tunay na 3-level scorer, kayang umatake sa loob, tumira sa mid-range at mag-shoot mula sa labas ng arko. Mabilis ang kanyang unang hakbang, kaya't kaya niyang lampasan ng depensa, at kapag nakahanap siya ng espasyo, mahusay siyang bumasa ng tulong depensa at gumawa ng tamang desisyon. Sa opensa, delikado siya kahit may hawak ng bola o wala. Marunong siyang gumalaw ng walang bola, mag-cut at humanap ng pwesto para sa open shot. Malinis ang kanyang shooting mechanics at consistent ang kanyang tira, kaya inaasahan na magta-translate ito agad sa NBA level. Ang kakayahan niyang stretch ang floor ay magandang bagay para sa Lakers, lalo't makakalaro siya sa tabi ng mga ball-dominant stars tulad ni na LeBron James o Luka Doncic. Kapag iniwan siyang open, tiyak na makakapagparusa siya sa opensa. Pero hindi lang siya shooter, isa rin siyang mahusay na playmaker. Marunong siyang gumamit ng pick and roll, alam kung kailan bibilisan o babagalan ang laro, at bihira siyang gumawa ng maling desisyon. Mababa ang kanyang turnover rate, kahit pa madalas nasa kamay niya ang bola noong nasa North Carolina siya. Ipinapakita nito ang kanyang maturity, pasensya at malalim na pag-unawa sa basketball. Kayang-kaya niyang magpatakbo ng second unit, maging ball handler o maglaro off-ball kapag kailangan. Ang versatility niya ay napakahalaga sa isang team na may maraming rotation. Sa depensa, si RJ Davis ay isang competitor. Hindi siya sumusuko sa matchup kahit mas malaki ang kalaban. Mabilis ang kanyang lateral movement, aktibo ang mga kamay at may pride siya sa pagdepensa sa harap ng tao. Hindi man siya magiging lockdown defender sa mga malalaking wing, pero kaya niyang manggulo sa backcourt at mag-pressure sa ball handler. Magaling din siyang komunikador sa depensa, nagsasalita sa switches, nagtuturo ng screen at may magandang awareness sa court. Yung klase ng energy na dinadala niya ay mahahawa ang buong team. At higit sa lahat, si RJ Davis ay isang winner. Nakaranas na siya ng pressure games, March Madness at lahat ng scrutiny na dala ng pagiging star player sa isang malaking college program. Hindi siya natitinag sa spotlight, at yan ang eksaktong ugali na kailangan sa isang batang Laker. Marunong siyang maglaro sa sistema, magpataas ng laro ng kanyang mga kakampi, at gawin ang maliliit na bagay na kailangan para manalo.
Sa madaling salita, dala ni RJ Davis ang scoring, spacing, leadership, at grit. Handa na siya para sa NBA, matatag ang isip at eksaktong uri ng underrated guard na pwedeng sumabog kung bibigyan ng tamang oportunidad. Kapag binigyan ng tiwala, tiyak na mag-iiwan siya ng marka. Anong masasabi niyo sa batang ito mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, bakit tinanggihan ng Golden State Warriors ang alok ng Suns para kay Jonathan Kuminga? Malinaw at maingat ang desisyon ng Golden State Warriors na tanggihan ang trade offer ng Phoenix Suns para kay Jonathan Kuminga at may ilang mahahalagang dahilan kung bakit nila ginawa ito. Kahit na may mga tanong tungkol sa consistency at kung paano siya babagay sa kasalukuyang roster, tinitingnan ng Warriors si Kuminga bilang isang pangmatagalang investment na ang pinakamahusay na laro ay nasa hinaharap pa lamang niya. Ang pag-trade sa kanya ngayon, lalo na kung hindi sapat ang kapalit, ay hindi makatwiran para sa isang koponang nasa pagitan ng pagiging contender at pag-retool. Una sa lahat, ang offer ng Suns ay wala raw masyadong malalakas na mga batang player or mataas na draft pick. Hindi lang basta gusto ng Warriors na i-dispose si Kuminga para sa mga veterano, naghahanap sila ng player na may kaparehong potensyal o isang premium pick. Dahil sa mga malalaking trade na ginawa ng Suns para kay Kevin Durant at Bradley Beal, kulang sila sa assets. Kung walang first round pick o promising na talent sa trade, walang rason ng Warriors para ibenta si Kuminga na mura lang, lalo na't siya ay isang 21 taong gulang na may athleticism, two-way potential at nagpakitang gilas na. Pangalawa, alam ng Warriors na si Kuminga ay nagpakita ng malaking pag-angat noong nakaraang season, mas naging efficient siya sa pag-score, mas malakas sa rebounds at nagpakita ng mga sandali ng galing sa depensa. Kahit nahirapan siyang maging consistent sa sistema ni Coach Steve Kerr, lalo na kapag malusog si Draymond Green, nag-average siya ng higit sa 15 puntos bawat laro at isa siya sa mga ilang Warriors na kayang gumawa ng opensa ng walang screen. Ang ganitong klaseng pag-unlad ay hindi basta-basta ibinibigay ng Warriors sa isang kalabang koponan, lalo na sa isang tulad ng Suns na pwedeng makinabang sa kanyang paglago. Alam din ng Warriors na nasa gitna sila ng pag-adjust ng timeline ng kanilang roster. Bagamat ang laro ni Stephen Curry ay world class pa rin, siya ay tumatanda na, kaya sinusubukan nilang manatiling competitive habang unti-unting binubuo ang hinaharap. Kasama si Kuminga, Moses Moody at Brandon Podziemski sa planong ito. Ang pag-trade kay Kuminga para sa mga player na panandalian lang ang silbi ay hindi sapat para iwan ang plano ng pag-develop ng sariling mga manlalaro. Isa pang dahilan ay ang aspeto ng pera. Nasa rookie deal pa si Kuminga, kaya cost-controlled pa ang kanyang contract. Kahit mag-extend siya sa hinaharap, mas kapakipakinabang ito para sa Warriors dahil makakakuha sila ng player na may mataas na potensyal sa mas murang halaga. Mahalaga ito lalo na sa kanilang luxury tax concerns. Ang front office at GM na si Mike Dunleavy Jr. ay alam na ang bagong salary cap rules ay mahigpit para sa mga team na mataas ang tax. Kaya mas makabubuting hawakan muna si Kuminga kaysa kumuha ng mga veterano na posibleng magdagdag ng gastusin nang hindi gaanong nagpapalakas sa team. Huling-huli, alam ng Warriors na kung ipagpapalit nila si Kuminga ngayon, bago pa nila makita ang kanyang buong potensyal, maaari silang magsisi. Naranasan na nila dati ang problema ng pagbitaw sa mga batang talento ng maaga at pagmamaliit sa kanilang pag-unlad. Kung makikita nila si Kuminga na nagiging star sa ibang koponan, magiging malaking pagkakamali iyon. Kaya hanggang hindi dumating ang deal na malinaw na magpapalakas sa kanila ngayon at hindi isinasakripisyo ang kanilang kinabukasan, karapat dapat lang na panindigan nila ang posisyon nila. Sa madaling salita, ang desisyon ng Warriors na tanggihan ang alok ng Suns ay hindi dahil sa pagiging loyal o matigas ang ulo. Ito ay isang matalinong hakbang sa pag-manage ng kanilang asset, paniniwala sa potensyal ni Kuminga, at ayaw nilang mapagsamantalahan ng kalabang koponan na kulang sa mga asset. Mas gusto nilang magtiwala sa kanilang sariling manlalaro kaysa magsettle sa panandaliang solusyon. At sa puntong ito sa karera ni Kuminga, maaaring malaki ang bumalik sa sugal na ito. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan?